Saan po kayo ngayon, sir? Saan lugar? Province? Bukidnon po, Nasa Bukidnon. Okay. Ilang taon po kayo, sir? 46. 46 na. Okay. Ilang taon nang walang asawa? 3 years na po. Okay. Hiwalay po ba? O biyudo na po kayo? Nagiwalay. Live-in partner lang. Ilan po anak ninyo? Isa lang. Nasa sa kanya po ba yung anak mo? Opo, nasa abroad po siya ngayon. Dala niya yung anak mo? Dala niya yung anak mo? Hindi. Oh, Nasa lula. hindi wala din pala sa kanya. Wala. Okay. Pero malapit lang ho yung anak mo sa iyo ngayon. Malapit lang po, DJ. Kahit paano nakikita mo naman, napapasyalan mo. Oo. Di mas maganda, no? So 46 46. 40, okay. Manager, sana po yung girl? Pasuyo po ako. Ano po yung pinagkakabalaan nyo ngayon, sir? Ano pong trabaho mo sa araw? Nasa company po. Diyan po sa Bukidnon. Opo. So 3 years na iwalay sa Kalivin, sir. Wala pa ho kayong niligawan? Wala pa ho kayong napasagot? Wala po. Kaya nga sumali ako dito. Aha. So ano hanap nyo sa isang babae? Basta yung totoo lang sa buhay. Totoo lang siya, no? Totoo lahat. Hindi siya nagjujuk. Hindi rin po. Dapat kung ano yung pangako niya, panindigan niya. Kung ano yung sinasabi niya, tatayuan niya, gano'n, no? Panindigan niya. Kung sinabi niyang I love you, dapat panindigan niya, mahal ka na talaga. Kahit may gwapo man ho dyan, o may mayaman pa hong dumaan, no? Dapat hindi kaya iwanan, no? Oo, hindi yung sasamahan ka lang sa saya, pero sa kalungkutan, hindi. Ganon, sir? Husto man, husto? Husto, Ged? Opo. Oo. Diligihil. Sige, standby lang po, sir, ha? Ano pong tawag mo sa akin, sir? Ano pong pangalan ko, sir? Digigen. Ayun, correct. Thank you. Viewer ko talaga to. Pagka ganun, no? Kasi alam niyo paano i-pronounce. Tumitingin dito, DJ. Lagi ka nanonood? Okay, sige. Standby lang po, sir. Baba niyo po muna yung tawag, no? Pabalikan ko po kayo. Kasama na ho yung mapapangasawa mo. Okay. Standby. Yun po talaga yung legit na listener viewer natin, no? Kasi alam niyo pa paano, no? Bigasin yung pangalan ko. Hindi po tulad doon kay Sir kanina. Siguro sa grupo lang ho yun na nagbabasa doon sa mga nagpo-post doon sa grupo natin, yung mga wanted sweetheart, ganun, no? Diligihil. Balikan ko na po, no? Si Remy, pagkatapos si Mitchell. Pangalan po ni Sir kanina, Mitchell. Sir, baba nyo po muna yung tawag, no? Hintayin nyo po yung tawag ko ulit. Baba nyo po muna yung tawag. Cancel nyo po muna. Okay, sige. Standby lang po. Wanted sweetheart. Wanted sweetheart. Diligihil. Si Boy na naman ang wala, manager. Hindi niya nasagot, no? Okay. Ma'am, baba niyo po muna yung tawag. Hintayin niyo po yung tawag ko. Hintayin niyo po yung ako itatawag sa inyo, ha? Opo. Okay, sige. Cancel niyo po muna. Hintayin niyo lang po na mag-ring. Sobrahan man to damol buhok ni girl, no? Hindi na makita itsura niya. Takpan yung mukha niya ng buhok. Diligihil. Saan po kayo ngayon, ma'am, Remy? Nandito po ako ngayon sa SF Fairview sa mga
siguro ma'am, mas malakas pa yung boses mo kapag walang earphone. Try nyo po i-loudspeaker na lang, ma'am. Subukan nyo po. Naka-loudspeak na lang po yung speaker ba? Wala. Ang ingay naman. Saan po kayo ngayon, ma'am? Dito po ako sa huwag kayo ingay. Sa pinagtrabahuan ko, nag-stay in ako dito. Sabi nyo sa SM Fairview? Apo. Sa SM Fairview? Trabaho. Sa SM Fairview po talaga? Hindi. May regalado. Okay. Wala po kayong asawa, ma'am? Boyfriend ngayon? Wala po. Si sir, wala din po itong girlfriend. Hiwalay na sa ka-live-in partner niya. So, naghahanap po ng mga papangasawa. Usap na lang po kayo. Pasok. Good evening po. Good evening. Taga saan kayo? Actually, taga Negros ako. Pero dito ako nagtatrabaho sa may SM Regalado. Doon sa Luzon? Ha? Saan banda yan? Sa may SM Regalado. Kayo po, taga saan po kayo? Nasa Bukidnon po ako. Ha? Bukidnon. Taga? Bukidnon. Iloilo? Bukidnon. Hindi ko maintindihan. Bukidnon, ma'am. Mindanao. Bukidnon. Bukidnon na layo. Grabe. Hindi naman malayo yan kung talagang kuan. Oo nga eh. Kung magkaintindihan. Para sa akin malayo. Ganun ba? Ilan yung anak mo? Anak ko 12. Marami. Malalaki na yun. Puro panganay. My God. Maganda yan. Puro panganay. Yung akin din panganay. Isa lang. Joke lang. Hindi, wala po akong anak. Mayroon lang akong parang broken lang ngayon kasi sinamantalan ko yung ko eh. Naubos lahat. Ano po ibig nyo sabihin, ma'am? Kakahiwalay nyo pa lang? Ano po? Opo. Kakahiwalay mo pa lang ngayon? Opo, kakahiwalay lang namin. So, sumali po kayo dito para malibang muna, ganon? Opo, ganun lang nga po. Naglilibang lang muna ako. Okay. Ba't po pala kayo naghiwalay, ma'am? Sabi niyo, inubos yung Inubos niya yung pangangkahari-arian ko. Hay? Lahat ng ginawa ko na eh. Lahat naman ginawa ko, tapos yun ang ginawa nila sa akin. Nila? My God. Sinong nila? Yung mga anak niya, pati yung lalaki. Binuhos ko yung nagtatrabaho ako para sa kanila. Binuhos ko lahat para sa nila. Para hirap kasi. Bali, kayo po dalaga, tapos yung lalaki, may mga anak na po. May mga anak na Hiwalay sa asawa. Hiwalay sa asawa. Hiwalay sa asawa kasi ang asawa niya lumande. Oy. Tapos nagkaanak sa iba ang asawa niya. So nakilala niya ako through online lang. Tapos? So pero kababayan ko siya. Taga-babayan ko siya. Tagal ko na siya hindi nakikita kasi bata pa kami, hindi na kami nagkita. Ngayon lang kami nagkita itong year na to. So akala ko kung sino, kaya pala siya nakilala ko. Kaya nag-meet kami hanggang nagkasunduan na magtulungan. So tinutulungan ko naman sila. Binuhos ko naman ang lahat para maging okay kami. Pero parang poso
Ginagamit lang pala nila ako parang sa kanilang buhay. Na alam niyo na wala akong pamilya dito, wala akong anak, wala akong asawa. Tapos pala ginamit lang pala nila ako para lang may pangbaon at pagkain sa mga anak niya. Paano nyo po nasabing, paano nyo po nasabing ginamit lang ho kayo? Pag magkita po ba kayo, kinukuha niya yung pera, tapos ginamit ka? Anong ginamit? Parang, ginamit nila ako para lang sa hindi naman talaga siguro ako niya mahal. Parang ginamit niya lang ako para may partner siya sa panggasto sa mga anak niya. Dito rin po ba sila sa Manila, ma'am? Opo, nandito po rin po sir sa Manila. Dito ka lang malapit sa SM Fairview. Tapos, namamasukan po kayo dyan? Sa kantin. Okay. Kantinang? Sa kantin lang dito sa may Regalado. Okay. Tapos yung lalaki, taga saan? Saan po umuwi dito? Dito rin po sa may Regalado. Ay sa may malapit sa may Pikak. Sa Pikak yata yun. Hindi ko na alam kung saan nun. Basta dito one rides lang. Okay. So, ano po, nagbibigay po kayo ng pera? Nagde-date naman yata kayo? Muuwi po ako doon sa kanila. Okay. Sir, pakinggan mo yung kwento ni ma'am, ha? Kwento ni ma'am sa buhay niya. Para at least makilala mo at alam mo yung papel mo sa buhay niya. Kasi sumali lang mo siya dito, medyo masakit pa eh, no? Ano yung gamot? Shout out ka sa mga gamutin mo. kaibigan ko yan. Ako na yung gamot niya. Mga ilang years, ilang buwan niyo po bago ho napansin o bago niyo naisip na realize na na ginagamit ka lang ho niya? Siguro hindi kasi one year and 7 months kami nagsama. Ngayon ko lang natanto yung mga ginagawa nila sa akin. Pinagtiis ko po yun, yung mga paghihirap para makakatulong sa kanila. Oo. Tapos, nagpakatanga ako para sa pagmamahal sa kanya. Pero, wala palang kapalit na maganda. Kahit minumura ako sa harap ng mga anak niya, okay lang sa akin. Kasi dahil minahal ko siya ng sobra-sobra. Bakit tumantong ho dun sa murahan? Ba't ho kayo minumura? Ano po bang dahilan? Dahil sa financial, dahil siguro sa ganun kasi pag once na wala siyang financial, pag humingi sa akin na sabi niya, walang baon bukas yung mga anak, ang anak ko, walang baon, walang pagkain, ganun, sabi ko, sige bukas hanapan ko ng paraan para makaano sila. Pero mayroon ako safe na pera. Kasi pero, okay. Ano po ba? Tuwing hapon, tuwing uwi, andun po kayo umuwi sa kanya? Sa kanila? Gabi-gabi umuwi po kayo doon sa kanya? Apo. Okay. So, nag-live-in pala talaga kayo, no? Nag-live-in po kami. Yung mga anak po ba niya, ano po yun? Mga college na? High school? Elementary? Ang isa college na, yung dalawa high school, tapos senior high ang isa. Bali, nangungupahan po sila doon? Nangungupahan kayo? Hindi, may sarili silang bahay, pero hindi naman totaling rights lang. Yun lang. Tapos, may usapan mo kayo, magtulungan kayo, no? Tulungan mo siya. Bago kami magsama, sabi niya, tuninto niya sa akin ng buhay niya, na broken family siya. Tapos, sabi ko, okay lang sa akin. Kung tanggap ako ng anak mo, tanggapin ko sila rin bilang anak ko din. Ganon. So, pagdating on,
December, okay pa kami. Hanggang January, okay pa kami. Tapos, paunti-unti, January, February, March, by April, parang nakita ko or naramdaman ko, pero binaliwala ko lang yun kasi dahil mahal ko ang lalaki. Kasi nga, tinanggap ko siya ng buong buo. Pero, yun nga lang. Hindi ko siya inaaway niya ako tuwing wala siyang pera. Pero tuwing nagpo-provide ako, pag wala siyang pera, nagpo-provide ako, walang bigas, walang gas, walang lahat ginastos ko na para sa kanila. Ano po trabaho niya? Actually, isang construction worker siya. So hindi naman tuloy-tuloy yung trabaho. Regular, hindi siya regular, parang lang, bago lang siya nag-apply sa another trabaho niya. Umalis kasi siya doon dito sa may MRT, umalis siya kasi hindi na sila sinasahuran. So, diyan sa MRT 7. Sa bago niya, ako pa rin ang sa mga requirements niya, ako ang naggumastos ng utang ito para sa kanya, para maka-apply siya, makapagtrabaho siya. Doon na tayo kasi sabi nyo, nangako ka rin sa kanya, tanggapin mo mga anak niya o magtulungan kayong dalawa. Pero ang masakit lang kasi minumura po kayo, no? Oo, minumura niya ako tuwing kapag wala siyang pera. Oo. Para alam ko naman na ang sahod niya sapat lang sa kasi meron siyang inakaltas sa SS, Pag-ibig, PhilHealth, gano'n. Yung sinasabi niya sa akin, ganito natitira, hindi abot ganito. Sabi ko, okay lang kasi ma-provide naman natin sa pang-araw-araw kahit paano. Kasi pwede naman ako, makakuha doon, makautang. Nangungutang ako po dito sa pinagtrabahuan ko. Okay. So ngayon po, dyan po kayo sa trabaho ninyo? Nag-stay in po ako kasi pinalayas niya po ako. Okay, may mga gamit pa ho kayo doon sa kanya, wala na? Okay, wala na. Wala na? Kasi ang itong dahilan bakit ako'y umalis, kasi kahapon, nag-start lang, isang araw, gabi na, tinachat niya ako na saan daw ako, sabi ako makauwi kasi umuulan nga, tapos sinintay ko yung ulam para may uuwi ako, tapos kumuha din ako ng bigas para kasi nabukasan wala kasi ulam, wala silang bigas, kaya ayun, kumuha ako. Pagdating ko doon sa bahay, nakabungad yung personal ko na ginawa nilang basahan. Ginawang basahan yung gamit ko. Nagtanong lang ako, nasabi ko, bakit nandyan yung damit ko? Bakit ginawang basahan? Sabi kong ganun. Tapos, siyempre, gamit ko yun Nasama lang loob ko kasi siya pa nagalit. Sinabihan niya ko, punyeta ka. Sumbungan ng bayan! Sumbungan! Naiba na yung programa natin. Nagmura na si ma'am. Okay. Sumbungan! Hindi sana ako iiyak dahil kaso lang minura niya ako Tapos umakyat siya sa second floor. Akyat na sa second floor, sinabihan niya mga anak niya na kung sino daw gumawa, hindi daw alam. Pero sabi ko, imposible na hindi alam. Na bakit, kung hindi nyo alam, bakit nandyan yung damit ko na ginawang basahan? Diba? Nakaayos naman bago ako umalis, nakaayos yun, nakatupi yan. Nasa loob niyan ng basket. Bakit ginawang basahan? Yan sinabi ko. Sabi ng anak ng panganay, hindi daw sinadya. Sabi ko, bakit hindi sinadya? Sinadya talaga yan. Hanggang nagkagulo kami, minumura-mura na ako ng lalaki. Sir, baka may sabihin ko kayo, sir? Ala. Sumbungan. Kawawa naman sa kanyang pinagdaanan, DJ. Sumbungan. Pinipirahan lang. Ice cream! Ilang taon ka na? 41. Pwede. Okay.
bago ko siya i-refer sa bago ko siya ibigay sa iyo, sir, ma'am, ngayon po last na po yung na katanungan. May tutulong po ba ako sa iyo? Pupuntahan ba natin bukas, ano? Ay, tanggalin ko muna tong ano, kustay. No, may tutulong po ba ako sa inyo? Puntahan po ba natin doon? Wala na po yun, DJ. Teka lang, saan ka po ba pumapasok? Saan restaurant, canteen ka ba pumapasok? Diyan sa Regalado? Dito sa may North Fairview. Malayo ka sa sa SM? Malayo. Okay. Malapit ka dun sa Shell? Sa may malapit SM. Hindi po pa. Ito lang sa may, malapit lang po dito sa may RTRV. So ito po ngayon po, ma'am, hindi pa ako kayo ready mahalin? Hindi ready na magmahal? Hindi pa sa gayon. Kasi sobrang ako na share ko lang yung problems ko para makagaan sa pakiramdam. Sino po yung mga kasakasama niyo po dyan? At naririnig po namin marami naman po kayong kasakasama. Ang busis kanina. Oo, kasi mga pamangkin ng amo. Okay. At least may nag-inom kasi sila Kaya dito may matutulugan naman kayo dyan. Apo, may natutulugan naman po kami. Ano pong pumasok na masamang hangin sa ulo mo at sumali ka dito sa programa natin? At dito mo yun inilabas yung problema mo ngayon? Lang, gusto ko lang i-share ba? Napanood mo lang yung programa natin tapos nag-PM ka dito, nasasali ka? Tagal po, DJ, din po ako, nanonood po ako, sabi ko, try ko ulit yung kasi dati kasi, di ba, nag-usap kami doon, taga Saudi yun, binigay sa akin, ni Madam, hindi naman po kami nag-click kasi sobrang bastos na tao. Ay, ganun? Ayoko ng ganun. Bakit? Oo. Tapos gusto niya juwain niya ako agad pero hindi naman ako basta-basta magbibigay ng ganun na ang pagmamahal ko. Ibigay ko lahat sa kanya. Nasa Saudi siya tapos gusto niya. Ano? Ko laging ako nagre-reply, lagi ako tumatawag sa kanya. Lagi na lang gusto niya, lagi ako sinasagot ko yung tawag niya. Syempre may trabaho ako, nagagalit siya kapag hindi ko sinasagot ang tawag niya. Minumura niya rin ako Sus. Malas talagang pag-ibig na ito. Okay. Kaya ginblock ko siya. Pinakilala niya na nga ako sa magulang niya. Kahit na sa video call, pinakilala niya ako. Pero sa ganon, ayoko nang ganon. Kasi pinipilit niya ako sa, putang ina mo, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? May ibang lalaki ka ba? Yung ganon. Hindi pa nga kami. Tapos ganun na ang trato niya. Ano pa kaya kung magkakawa na kami? Kami na yun matapang ang hayop. Gusto niya, lagi-lagi chat. Kahit magchat ako, tumatawag ako, gano'n. Tapos, malas talagang pag-ibig na ito. Baka ngayon pa lang po, ma'am, surtihin ka na. So ngayon, DJ, di pa ako ready ulit mag-open Di pa lang i-share ko lang yung naramdaman ko. Sino po bang nauna? Yung pong nakausap niyo po dito o yung ka-live-in partner mo na yan sa Fairview? Yung kausap ko dito. So hindi kayo nag-click tapos nakilala niyo po itong kababayan mo, nagkita kayo dyan sa Fairview. Okay. Oo. So nung umalis po kayo dun sa bahay nila, ma'am, hindi po man lang kayo pinimigila ng mga anak na itinuring mo, mga anak, ma'am? Mga anak niya, bali? Hindi ako nila pigilan kasi galit nga sila kasi ganun lang nga sa konting bagay na ganun.
Tapos, ang kwento doon, kanina pumunta ako doon, ang sabi, sinabunutan ko daw yung panganay. Totoo ba ba? Hindi. O, tingnan mo nga, pasa ko. Pasa ko dito. So, Tapos, ako pang nambunot. Ako, DJ, hindi ako, iniisip ko yung takanan ng tao. Okay lang ako masaktan, pero hindi, ayoko manakit ng ibang tao. Bali may physical po pala, may ano na, may sakitan po palang nangyayari. Kaya kahit na baliktarin ho man nila na kunyari, sinaktan mo, ganon, baka ho totoo, baka ho hindi kasi di mo alam, baka nag-away pa pala kayo eh. No? Nag-away-away talaga. Uy, sinugod niya ako kasi sa third floor. Kasi kumukuha na ako ng damit. Tapos sinugod niya ako, sabi niya, wag mo idamay ang nanay ko. Sabi ko, bakit hindi ko naman dinadamay ng nanay mo? Nagsalita ka na hindi maganda sa akin. Sinabi ko man lang sa'yo na ganito, ganito, bakit magagalit ka? Di ba naman, totoo naman yun eh. Ganyan naman kayo ng nanay mo eh. Ganon sabi ko. Tapos, parang kasi may nahawakan ako ng stick na panungkit. Yun, gusto niya kung sa bunutan, hinawakan ko 2 kamay niya, naghawakan kami sa may naghawakan kami sa may panungkit, naghawakan. Pero hindi ko talaga siya sinabunutan. Ang kwento ng tatay niya, sinabunutan ko daw yung anak niya sa ibang tao. Kapag talaga ng mukha, walang mga utang na loob na yan. Sir, pautang daw sir. Ang utang na loob. Walang utang na loob. Tapos sabihin, iniwan ko siya. Ina niya, hindi ko siya iniwan, siya nga sa akin na niluko ako eh. Inipirahan ako, mga pesong tao. Ganito ka. Ginagamit nila ako para lang sa kanilang sarili. Oo. Sinabihan ako ng anak niya, bubo ako. Sinabihan pa ako, kabit ako. Sabi ko, alam mo ba kung sinasabi mong kabit, ang mama at papa mo, nagsasama, tapos sama-sama din ako kay papa mo. Gago ka ba? Sinabihan akong kabit. Ina. Sabi ko, hindi ako kabit. Kasi kung kabit ako, alam ko sarili ko kung kabit ako. Hindi ako makabit na may relasyon pa ang isang tao. Walay na si mama mo kasi papa mo bago ako pumasok eh. Bobo ka ba? Saan ba ang pinag-aralan mo? Pinapaaral ka? Bobo ka pala? Kaya sabi ko sa kanila. Totoo. Kailan lang kayo nagkayuan? Hapon. Ang swerte ko naman ito. Paano mo maging swerte? Hindi ko talaga mo. Hello? Oo. Hindi ko talaga mo po eh. Masakit pa sa'yo. Ano ba? Hindi pa maswerte kasi may lamang pang ganun talaga ko masakit. Ako na, tagal ko na natanggap na naghiwalay kami. may anak. Masakit. So, isa lang. Ayoko na may anak. Gusto ko single talaga. Masakit. Ay, sinabi mo Dala ko eh. Pinapalamon ko sa palad ko tapos wala naman pala ako. hindi naman ito ganun. Wala akong ubaon, wala kaming pagkain dito, wala kaming budget, GCash agad. Tapos yun ang palat na sa akin, walang hiya. Hindi naman ganun yung... Ayoko na may anak. Lalo ka? Ibigay mo yung project. Ilang taon? 46. Ilang taon ka na, kuya? 46. 46.
Bakit ko na yung babae na hinahanap ko? Ha? Bakit ko na yung babae na hinahanap ko dito? Oo, sana all. Hindi mo alam. Eh, hindi na ako pumapatol sa ano. Ayoko nang pumatol na may anak. Eh, bakit? Sabi mo na yung anak ko. Wala naman dito sa akin. Ah, wala sa iyo? Wala. Eh, bakit hindi ka nagkahanap ng malapit dyan? Ano, wala man. Dito, Ano ligaw siguro. kaya nga sumali ako dito para makahanap. Bakit ko na yung anak ko? Bakit ko na ibinigay ng Panginoon sa akin? Ano bang trabaho mo, kuya? Hmm? Anong trabaho Nasa mo? company. Ha? Nasa company. Company driver? Hindi. Worker. Company worker? Nasaan ka ngayon? Nasa Mindanao. Bukidnon. Okay. Ang layo mo kasi. Dapat malapit lang. Bakit kung malayo? Eh, Talagang- nakakatakot na. Girang-gira dyan. Nakagiraan pa ako dyan eh. Ay, Babala. sabot na. Ganda naman ng gira eh. Talaga. Pa ako yata dyan eh. Nakakatakot Wala dyan. namang gira dito sa amin. Ano? Walang gira dito sa amin. Kapitbahay lang kami ni Mig Sibiri. Labot ko dyan. Nasa Bukidnon. Hello? Ako naman tumbok. Ako naman tumbukid doon. Pangilan ka, kuya? Pang-tatlo, Ah, ikaw. sa pinakalas. Apat na kami eh. Apat kayo. Pang-tatlo ako. Kami 12. Maganda. Akong pinakabunso. 41. Buhay pa yung mga gulang mo? Wala na. Kakapatay lang ng tipos nung May. Ah, ganun. Kompleto ko yung akin. Ah, bakit? Ito na yung hinahanap ko na babae. Oo, ha? Sana all. Diba? Tama ka na yan. Makaanak pa ng dalawa. Ay, nangarap ang mga anak. Ako, hindi na ako mangarap mga anak. Bakit? Pinupos na ako. Maaga na ako pinupos. Nay. 41 years old. Oo. Lulupos na. Oo, isang taon na ako hindi nagre-regla. Baka, Hindi kayo nagkanak. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagregla. baka buntis po kayo, ma'am. Eh, hindi nga ako makabuntis eh. Kasi minupos na ako. Paano niyo po nasabing minupos? Kasi isang, matagal hindi dumating. Baka ho buntis pa ho kayo ng asawa mo. Dati kasi, buwan-buwan ako nagre-regla. Oh. Tapos, lumakas yung dugo ko, akala ko, 7 days na hindi tumigil. Hanggang na tumigil siya. Tapos, pag tumigil, maya-maya, na naman, regla naman. Hanggang mga isang buwan na, hindi na ako nagregla. Hanggang ngayon, isang taon na 6 na buwan. Mula ho nang nagsama kayo ng boyfriend mo, ng kalipin mo. Oo. Hmm. Kaya sabihan niya ako na matanda ka na, hindi ka na magkakaanak. O, di ba? Tanggap ko yun ang sinabi niya, pero hindi ko natanggap. Yung ginawang basahan yung damit ko. Baka lumang damit nyo na po yun, ma'am? Ha? Baka lumang damit nyo. Ilang damit po ba yung ginawa nilang basahan? Ginawa nila yung pang-alis ko, yung pang-simba ko, yung palda. Sus.
Tangsimba ko yun eh. Nakatupi yun, DG. Nakatupi yun. Nakaayos yun. Tuwing umaalis ako, inaayos kong gamit ko. Kasi ayokong kumakalat yung mga gamit ko kasi nakakahiya. Samantala nga sila, babaeng tao, kumakalat yung mga gamit nila sa taas, sa third floor. Bakit hindi pa nila ginawang basahan? Bakit sa akin naayos, ginawa nilang basahan? Kasi nga 3 palapag yung bahay. Kasi pag mahirap 3 palapag yung bahay, mahirap linisan yon. DJ, hindi yan mahirap kung talagang gustuin mo maglinis. 3 palapag bahay nila. Propaganda lang kasi yun. Ayaw pa trabawin ng tatay nila. Ayaw maglaba, ayaw magluto, ayaw maglinis. Ang tatay lang talaga naglilinis at ako. Ice cream! Binagawa ko kong prinsesang anak, kaya nasanay. Yatang na kita. Kaya kahit ang amoy ng tae ng pusa, ako pa ang naglilinis. Alaga sila ng pusa, tapos hindi naman sila marunong maglinis ng taihan ng pusa. Ako pa naglilinis. Samantala, yung mga damit nila doon sa third floor, kumakalat, hindi nila ginawang basahan. Sa akin, samantala na malinis yun, maayos yun, ginawang basahan. Hindi daw sinadya. Di ba may bitbit kang ulam? Galing po kayo sa trabaho, magbibigas ka pa. So, ano ginawa nyo doon? Iniwan mo pa rin o binitbit mo pa babalik? Kinuha ko. Tapos? Ayaw ibigay. Ngayon, sa sobra kong galit at sobra kong inano ko sa labas. Yun, wasag mo? Nami? Oh. Na. Sobrang galit ko talaga, DJ. As hindi ko na mapigilan. Tapos, pati ulam. At yun. Kung iiwan ko yung DJ, syempre, pakinabangan na naman nila yun. Mas maganda, pakinabangan ng lupa. Kaysa sila. Diba? Baka mamaya, suyuin po kayo dyan. Puntahan ka bukas o ano. DJ, di na talaga ako ilang beses na ako sinusuyo. Tapos, sinusuyo ako, tinatanggap ko dahil mahal ko siya. Pero ngayon, never na. Ang kapal na mukha niya eh. Okay, lastly sir. Sir Mitz? Sir, opo, may sasabihin po kayo kay ma'am? Iba po ba kayo doon sa dati po niya? Kaya niyo po bang ipapangako sa amin na mahalin mo ng todo si Ma'am Remy? Ito mo naman, DJ, mahal niya pa yung lalaki eh. Hindi na daw eh. Hindi na babalikan yun. Tarantado yun, ulol kasing tao yun. Pag walang pera na siya, na bubot siya kung saan sa kumukuha ng pera. Pag wala akong binibigay, minumura ako. Walang awa sa'yo. Walang awa yun kasi sarili lang ang iniisip nila, hindi nila na iniisip yung ko, pag ang pagod ko. Basta lang silang kabig ng kabig, okay lang sa kanila. Kasi sinapunta ako eh. Kaya nga tanga eh, kasi dahil nga nagmahal lang totoo eh. Diba? Bakit mo naman inuubos yung pagmamahal mo? Siyempre, binuhos ko talaga yan hanggang the end, pero wala ito nangyari. Tinapos na yung paghihirap ko. Akala ko mayroon akong mapapala, wala pala napapala. Sige. I-try niyo po dito kay sir, ma'am. Try niyo po dito kay sir, ha? I-try mo dito kay sir, baka ho sakali sa kanya mo mahanap yung totoo. Oo naman po. Sige. Connected na po kayo, tuloy-tuloy lang ang usapan kasi kinakapos na rin po tayo ng oras. Maraming salamat sa inyo, ha? Sige, DJ, salamat. Bye. Bye-bye. DJ. Oras na po natin 2 minutes after 10 o'clock at kayo po ay nanonood sa Wanted Sweetheart kasama si DJ.
there you have it. Grabe man nga. Pinalabas lang ni girl ah.